Jesus Christ became poor, although he was rich, so that by his poverty you might become rich. I will praise your name forever, Lord. Blessed Saturday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe sa araw na ito as we remember. Today is the memorial of Saint Martin of Tours, Bishop. In the Gospel, you reminded us that we cannot serve both God and Mammon. Kaya nga naman, kung ikaw ay hindi mapapagkatiwalaan sa small matters, how much more yung mga malalaking mga bagay. Kung ikaw ay dishonest, o ikaw ay nangungurakot, o ikaw ay pakupit-kupit sa maliliit na mga bagay, paano kang pagtitiwalaan sa mga malalaking mga bagay? Isang paalala, si Saint Martin of Tours is a soldier. Siya ay sundalo at siya ay na-convert. Bata pa siya, na-convert na siya, naging Christian siya. Pagkatapos, in one occasion, an old man lumapit sa kanya. Tapos sinabi na, I am cold, I'm feeling cold. Ginawa niya, naawa siya dun sa matanda. Dahil meron siyang cloak at meron siyang sword, hinati niya ang cloak niya. Ibinigay niya yung kalahati sa matanda at yung kalahati siya. So, pareha silang merong cloak, pero tigkakalahati lang. Pagkatapos, he shared his cloak. Pagkatapos, ang kwento is, si Jesus daw, sa langit, syempre nandun si Saint Martin, sa langit, na sabi ng mga tao, sabi ng mga anghel at mga tao doon sa langit, bakit po meron kayo, ginagamit nyo pa yung cloak ninyo, kalahati naman, bakit kakalahati? Binigay ito sa akin ni Martin nang ako ay giniginaw. Kaya yan ang famous kay Saint Martin of Tours. Siya nga ay merong lugar doon sa papuntang Spain kung saan lahat ng pilgrims ay nandoon at nagdadasal. Bakit? Kasi nga naman, siya ay sundalo, di ba? Siya ay kilala sa ganitong pag-uugali. Generous siya, hindi kinakailangang maghanap pa ng iba. Kung ano yung meron siya, agad-agad ibibigay niya. Maawain, generous, kaya nga naman, ngayon ginugunita natin siya. Ang paalala sa ating ebanghelyo ay hindi kailangan malalaking mga bagay ang meron ka para, o malaking bagay ang meron ka para ikaw ay makatulong. Kahit ano ang meron ka. For as long as you want to help, you are maawain, meron ka mahabagin, at merong nanghihingi ng tulong sa iyo. Agad-agad ang pagbigay ng tulong. Huwag mo nang ipagpabukas o ipagmamaya pa. Ngayon na, whatever you have there, share it. Yun ang mensahe sa gospel ngayon. Aside from, we cannot serve both God and Mammon. Hindi pwedeng gahaman ka sa pera pero tapos makadiyos ka. Kung ikaw ay makadiyos, hindi pa ganito ang kamkam ng pera. Paganyan. Ang top of mind is sharing. Sharing not only material possession, but also our treaties, our time, our talent, and of course, our treasure. Let us pray.
Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing, healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Alam ko po, Panginoon, alam po namin na nakikita niyo po ang laman ng aming puso. Kaya nga naman, help us to be charitable. Help us to be loving. Even to those na hindi namin kilala at hindi namin kaano-ano. We believe that you see everything. You can see everything. Be with us always and in all ways, and please stay with us because we need you. All this we pray in Jesus' mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. Saint Martin of Tours, please pray for us. Blessed Saturday once again. God bless us all.